Sobrang init nga ngayong summer, paglalagkitan ka talaga. Kaya na-inspire akong gumawa ng something refreshing. Naisipan kong gumawa ng orange cake na sobrang refreshing talaga. Hay, parang refresh ka talaga pag kinain mo. Yung tipong hindi ka mauuhaw, oo. Charot lang. Pero ang una kong ginagawa dito, lalo na't gagamit ako ng maraming rind, and gagawa tayo ng candied orange, nirarab ko yung rock salt dun sa balat ng orange. Alam nyo kung para saan yon? Para hindi maging bitter yung ating orange rind. Pwede nyo rin itong gawin sa lemon or kaya anything citrus. So, ayan. Pagkarab ko sa kanya, syempre, babanlawan natin and i-slice na natin. Hindi naman kailangan na sobrang maninipis yung pagkakaslice. Yung sakto lang. Kasi pagka maninipis, katulad nitong ginawa ko, medyo mas madali nang masira yung structure ng orange. Yung loob. Pero anyways, okay lang yan. Basta iingatan mo lang. Naranasan nyo na ba maging orange minsan? Yung orange flavor sa mga pastries, oo. Kasi usually napapansin ko sa tagal ko nang gumagawa ng breads and pastries, alam niyo yung mga orange flavored na pastries? Alam niyo namang masarap siya eh. Nakatikim na kayo for sure ng mga orange flavored kahit KitKat, di ba? Alam niyo masarap yung orange. Pero hindi siya lagi yung first choice nyo. Kapag pipili kayo lang ng isa, iba ang pipiliin nyo, lalo na kapag may available na strawberry, chocolate, 'di ba? Hindi talaga siya yung kukunin yung first choice. Mapapansin nyo lang siya kapag kailangan yung bumili ng maramihan, kasama siya dun sa group. Kasi alam nyo namang masarap siya eh. Alam na, naranasan nyo na yun, na hindi kayo yung laging first choice. Kung hindi mo pa nararanasan to, ay congratulations, isa ka sa mga strawberry or yung mga main flavor. Pero kung isa kang orange, naranasan mo na laging hindi ka yung first choice, okay lang yan. Basta alam mong ikay masarap. I-try mo tong recipe natin soon. Ay nako, once na matikman to, ay lagi na ito yung uunahin, ha? So anyways, nakita nyo naman yung ginawa natin. Pagkatapos nating in-slice, binoil ko yan na may lubog lang na water for 2 to 3 minutes lang. Actually, 2 minutes lang. Then, dahan-dahan natin aahunin, ingatan yung hindi masira. Then, i-drain natin yan. Yung water na nakuha natin, hindi naman yan pwedeng gamitin kasi, di ba yung pit ng orange ay medyo mapait nga. Pero magagamit nyo yan sa ibang bagay. Pinampapaligo ko yan. Actually, maganda yun sa balat. Next, ika-caramelize na natin yung mga slice nating orange. Naglagay ako doon ng 200 grams ng water, 500 grams ng sugar. Tinikman ko yung orange kong nabili, and pagkatikim ko sa kanya, masyado lang siyang matamis. Matamis lang siya as in wala siyang asim. Kaya naglagay ako doon sa syrup natin ng isang juice ng lemon para may asim siya. Tapos, ibo-boil na natin yan around mga 20 to 25 minutes. Pinabayaan ko munang mag-boil yung sugar, matunaw siya bago ko ilagay yung ating mga orange slices. Tapos, iintayin yung ma-reduce yung liquid hanggang pagka inahon nyo na yung mga orange slices nyo, wala nang matitira dyan dun sa kawali nyo, wala nang matitirang syrup kasi na-absorb na siya lahat ng orange natin. Naging candy na siya. Etong orange na ginawa ko ay nasa 6 pieces. Hindi naman natin to mauubos dun sa recipe pero dinamihan ko na para may stock na ako. Pwede nyo itong stock sa chiller, hindi to masisira basta-basta. Kung gusto nyo mas mapatagal yung shelf life niya, pwede nyong i-dehydrator pero mas gusto ko nga yung fresh looking tapos moist pa siya. Masarap siyang kainin, malambot. Masarap talaga to. Wala na yung bitter taste. Medyo manamis na lang siya. Pero nandun pa rin yung flavor ng orange. So, i-incorporate natin dun sa gagawin nating cake. Abangan nyo na lang. Masarap siya. Try nyo.